Hopya! For today's video, gawa tamu ube malagkit turon. King limang sangka pati na kang manyaman na merienda at pwede mo pang gawang business. Eto na nga. Ituturo ko sa inyo step by step. So bali dyan, nagsaing lang ako ng kalahating kilo ng malagkit na nilagyan ko ng konting asin. Bakit ako naglalagay ng asin sa mga kakanin? To balance the taste. Ganarn! So pagkaluto ng ating malagkit, bali sinalin ko lang siya sa isang mixing bowl and then naglagay lang ako ng kalahati nung ube condense. Pero syempre, tikim-tikim din pag may time. Magkakaiba tayo ng taste. Yung iba, sweet yung taste. Yung iba, hindi naman. So, nasa sa inyo na. So anyway, bago tayo magpatuloy, paki-follow na lang yung aking page, paki-like and share yung video na to. So it's time for the wrap of our ube malagkit turon. As a simple of 1, 2, 3. In fairness, na-miss kong mag-voice over. Kahit di nyo ako na-miss. Pero sobrang na-miss ko kayo. Wow! As if ang dami natin, no? So anyway, ganito ko lang pala siya binalot. Bali, nagdoble lang ako ng wrapper dyan kasi minsan pumuputok siya. Since malagkit nga siya, pag nainitan siya sa mantika is pumuputok siya. So naglalagay din ako ng cheese dyan. Para syempre, di ba, yung combination ng ube, hindi naman lahat. Yung isang combination ng ube is cheese. Ilaklak natin siya ng maigi kasi para hindi lumabas yung ating malagkit. So more or less mga nagawa ko dyan is mga 13 to 15 pieces na malalaki. Pero nasa sa inyo pa din yun kung gusto nyo ng malaki, kung gusto nyo maliit. By the way, pagka pala nirap nyo siya, kung maliit yung gagawin nyo, is yung isang wrapper, putulin nyo ng half, tapos doblehin nyo ng isang buong wrapper. Ipagpatuloy nyo lang ang pagbabalot hanggang sa maubos siya lahat. It's time for us to cook the ube malagkit turon. Wow! So, ganito ko lang pala siya niluluto. Bali, sinasabay ko na yung brown sugar. Actually, naglagay ako ng unang brown sugar, kaso hindi ko lang siya na-videohan. Nag-add lang ako siya ng konti para makita nyo lang. Para at the same time, habang nagme-melt yung sugar, napiprito na rin yung ating turon. Para kapit na kapit yung ating sugar. Huwag pong masyadong malakas yung apoy ha, kasi alam naman natin, yung sugar is madaling masunog. Sayang naman po yung ating pinagpaguran. Bale, habang nagpiprito tayo is binabalig-baligtad natin yung ating turon para lalong kumapit yung sugar. Alalay lang tayo sa pagprito kasi sobrang init ng sugar pagka napaso tayo. Iba yung init niya, parang init ng pagmamahal ng jowa mo. So after ko siyang pinirito, bali nagtira lang ako ng konting cheese para ibudbud lang natin siya sa taas. Kumbaga pang plating lang. Presentation ba, kumbaga. Tapos after kong naggadgad ba? Basta yon ng cheese. Bali, nagdrizzle lang ako ng ube condense kasi meron akong tira. Pero nasa sa inyo yon kung gusto nyo ng ube condense or plain na condense lang. Pwede naman siya. Or yung ibang nakikita ko is powdered sugar yung binubudbud sa taas. Tapos nilalagyan din nila ng sesame seeds. So, ayan na siya. Malapit na tayong matapos. Diba ang ganda? Parang ako lang yan, maganda. So, ayan na po ang ating finished product. Diba napakaganda? Napakasarap pang tignan. Ay wag kayo, hindi lang masarap tignan yan, masarap talaga yan base sa mga nakatikim. So ikaw, ikaw na nanonood, ano pang ginagawa mo? I-try mo na to, hindi ka magsisisi, promise. Hanggang dito na muna ang ating video. Bye!